Lecheng matanda yan. Eto bang gusto niya uwian dito, ha? Tita, bakit po nagwawala si Tito? Tsaka bakit niya po sinusunog yung mga damit ni Lola? Yan! Eh, yung lola mong tanga, sumulat na uuwi na raw siya dito. Ganyan ang gagawin ko sa'yo pag umuwi ka pa dito! Oh? Eh bakit po nagwawala si Tito? Isa ka pa palang tanga eh. Sino ang papadala ng pera sa atin kung umuwi siya dito? Nilaan na halos ni Lola Cecilia ang buhay sa pagtatrabaho para masuportahan ang mga anak niya. Pero humantong din na kailangan na niyang magretiro dahil sa katandaan. Limitado na rin kasi ang kanyang nagagawa. At panahon na rin siguro na siya'y bumalik na lang sa probinsya sa piling ng mga mahal niya sa buhay. Makikitawag po kay Lola? Long distance yan, ha? Opo, pakilista na lang po. Hello, good afternoon. Hello, Lola. Si Joy po ito. Uy, napatawag ka. Buti na lang wala yung amo ko. Si Tito Matias po, sinusunog yung mga gamit niyo. Galit na galit nga po siya sa inyo eh. Ano? Bakit? Ba't naman niya gagawin yon? Sigurado ka? Kasi po nagsabi daw po kayo na uuwi daw po kayo, kaya nagalit po siya. Lola, wag muna po kayong umuwi. Baka saktan po kayo ni Tito. Wala naman akong ibang mapupuntahan. Matanda na ako. Hirap na yung katawan ko. Parang hindi ko na kaya. Lola, wala po ba kayong mapapasukan na ibang trabaho dyan? O kahit na ano po, basta wag muna po kayong umuwi dito. Apo, wala nga eh. Matanda na nga ako eh. Hoy, tanda! Huwag ka magkakamay na umuwi dito. Ano ba? Kung hindi, ikaw sisindihan kita. Matias, ano ka ba? Ba't mo ko pinagsasabihan ng ganyan? Kasi ang tigas ng ulo mo. Kung hindi ka magtatrabaho, ano ipapakain ko sa anak ko? Buong buhay ko, sinusuportahan ko kayo. Ah, hindi ko na kaya. Mahina na ako. Basta dyan ka lang, magtrabaho ka dyan. Huwag kang uuwi dito, kung hindi, malilintik ka sa akin. Kasabihan ng bawat magulang, isusubo na lang, ibibigay pa sa anak. Ito raw ang dahilan ni Lola Cecilia kung bakit sa kabila ng kanyang edad, patuloy pa rin siyang kumakayod at nagsasakripisyo. Sa kanya pa rin kasi umaasa ang mga anak at apo niya. Joy, Apo! Lola! Ay, nako. Sandali. Huwag na po kayong tumuloy sa bahay. Ayoko pong saktan kayo ni Tito. Nako, Apo, hindi ako sasaktan ng tito mo. Anak ko yon. Halika na. Pero galit na galit po siya sa inyo. Pag nakita ko noon, mawawala ang galit noon. Halika, pumasok na nga tayo. Huwag po. Ayoko pong saktan niya kayo. Oo, okay na yan. Huwag na po kayong tumuloy. Ayoko po Joy. kayong masaktan. Apo, tama na. Lintik naman talaga. Hindi mo ba naiintindihan yung sinabi ko? Hindi ka ba talaga marunong umintindi, ha? Tito, tama na po. Anak, wala na kasi ako mapapasukan sa Maynila. Hindi na ako makakapagtrabaho. Hayaan mo ako makapagpaliwanag, ha? Ang sinabi ko sa'yo, huwag ka na uuwi dito. Magtrabaho ka doon, yun ang dapat na ginagawa mo para sa amin. Wala na nga akong... Huwag ka namang ganyan. Wala na akong matatrabahuhan sa Maynila. Eh kung wala kang makuha na trabaho, wala ka ng silbi sa amin. Mas walang silbi ka dito kung uwi ka pa. Matias, ina mo pa rin ako. Huwag ka magsasalita sa akin ng ganyan, ha? Lola! Ha? Tito, tama na po! Isa ka pa, ha? Isa ka pang pabigat sa akin, eh! Apo! Halika rito. Chas! Magsama kang dalawa. Tanod! Sila'y pinipilit pa. Aling Cecilia? Nakawin na pala kayo. Ano nangyari sa inyo? Nadulas lang ang nanay. Ako na bahala sa kanya. Apo, nadulas lang ho ako. Ganun po ba? Sige po. Maligayang pagbabalik po. Pagkita Salamat po kami. Salamat ho. Salamat ho. Kita niyo na? Napahamak niyo pa yung anak niyo.
Pakakulit kasi. Ika na. Lola, sinabi ko naman po kasi sa inyo na huwag na muna po kayong umuwi eh. Apo, saan naman ako pupunta? Kayo lang ang pamilya ko. Wala naman akong ibang uuwian. At saka, anak ko ang Tito Matias mo. Pero Lola, nagbago na po si Tito. Yung pong mga perang pinapadala ni Nanay, inuubos po nila ni Tita Aida sa pagsusugal. Sugal? Joy, mangahoy ka na. Sama mo tong lola mo para magkasilbi naman siya. Bakit siya mangangahoy ang bata-bata pa ni Joy? Ba, sanggol pa lang yun, iniwan siya dito ng nanay niya, tatandaan niyo? Tapos nung umalis kayo, kami ni Matias ang nag-alaga sa kanya. Kaya ngayon, kailangan niya magtrabaho para makabawi naman siya sa lahat ng pagod at gastos namin sa kanya. Pero maski na, ang bata pa ni Joy para mangahoy. Nay, kung talagang ayaw niyo siyang magtrabaho, di bumalik kayo ng Maynila. Magtrabaho kayo ulit para makapagpadala kayo ng pera sa amin. Oh, Ay, nako. Apo, akin na yan, akin na yan. Tingnan mo kung ano makakain natin dyan. Ihanda mo na. Gutom na ako. Sige po, Lola. Ako rin po eh. O, ayan, mauna ka na. Uy! Sino nagsabi sa inyo na pwede na kayo kumain? Gutom na kami. Nangahoy kami, hindi ba? Pwede na kayo kumain pagtapos na kayo sa trabaho nyo. Tamad na nga kayo, mga gutom! Ha? Wala silbi! Nagpapaalila ako sa Maynila sa mga among hindi tao ang turing sa akin. Para lang matustusan ko kayo. Pagkatapos sasagot-sagutin mo ko ng ganyan, wala kang galang sa sarili mong ina. O, lumalabang ka na ngayon, ha? Nakanin kamay mo! Ano gagawin mo, Malaswag? Ito! Pinasampal mo sa akin, di ba? Ha? Ngayon, tingnan natin kung masasampal mo pa ako! Wag! Ito magulo! Ito'y Malaswag! Ito magulo! Ito'y pinasampal mo sa akin, di ba? Ngayon, tingnan natin kung masasampal mo pa ako! Hindi pagkakaintindihan, simpleng tampuhan lang. Tiyak marami ang kokontra sa mga nakakasaksi sa ginagawa ni Matias sa kanyang ina. Dahilan daw para gawa ng aksyon upang mahinto na ang pangaalipusta kay Lola Cecilia. Aksidente lang po. Tumutulong po kasi ako sa pagkumpuni ng pinto ng anak ko. Hindi naman sinasadya na napukpok ng martilyo. Napakalakas naman po ng pagpalo niya. Hindi ko po malalaman kung may bali ang buto niyo hanggat hindi pa po kayo nagpapa-x-ray. Pero sa provincial hospital lang po meron yun. Wala po kaming perang pampa-x-ray. Pwede ko naman po kayo i-refer sa munisipyo. Pwede din kayo doon i-assist. Pero kailangan niyo po sabihin ang talaga nangyari. Sinabi ko naman ho sa inyo ang totoo eh. Sige po, salamat Manang, po. ayaw ko po sana makialam. Pero tayo-tayo rin po dito sa probinsya nito. Alam ko po ang ugali ng anak niyo. Kung hindi niyo po i-report siya sa barangay o sa polisman lang, patuloy niya kayong sasaktan pati ang apo niyo. Salamat po. Lola. Ana, may problema ko ba? Ano nangyari sa kamay niyo? Wala po. Wala po. Pasensya na. Sige po.
Nanay Matias, panalo na naman ako. Marami ka ng utang sa akin, ha? Babawi ako, ilista mo na lang muna. Palagi lang ganyan sinasabi mo, eh. Hindi naman nangyayari. Ba't di kaya papuay mo may totoong pera dyan? Tarantado ka pala eh! Matias, nanay mo lahat kapatid mo, pwede mo takutin. Huwag ka magsikasgaan dito. Magbayad ka ng utang mo, ha? Huwag mo hintay pasingil ko yun. Joy? Joy! Asan na ba itong batang ito? Joy! Tingnan mo nga muna yung pinsan mo. Joy! Hindi mo ba talaga naririnig yung iyak ng bata? Naririnig, kaya lang wala si Joy. Tapos baka pwedeng ikaw na lang mag-ugoy ng anak mo. Kasi magluluto ako eh. Ako pa talaga? Akong uutusan mo? Ako, ha? Eh kasi... Ay! Anak naman! Halika ito! Ay! Bakit? Halika na! Sumama ka na lang! Anak! Halika! Bitawan mo ko! Daka lang! Tumagin sa'yo! Just... Upo ka lang! Tama ka sa akin! Tawas mo ako! Dahil tamad ka! Wala kang silbi! Ito! Iduyan mo! Hindi mo kaya hawakan, ha? Iduyan mo! Apo! Ugoy mo! Apo! Lakasan mo! Tana! Kapag hindi Tana! tumigil sa akin yung apo mo, Tana! Apo! tatawa ka sa akin, ha? Lakasan mo! Apo! Tana! Yan, kaya mo naman pala eh. Bagay naman pala sa'yo eh. O, diba? Di wala tayong problema. Apo! Huwag mo itigil, iduyan mo. Ugoy mo. Tana! Apo! Huwag kang aalis dyan, ha? Ulitin ko sinasabi, ha? Huwag kang aalis dyan. Apo! Joanna, kamusta na ba kayo dito ni nanay, ha? Okay naman po. Lola? Lola, tignan niyo po kung sino yung nakita ko sa sakayan ng jeep. Lola? Lola? Nay! Nay, ano ba? Ano ba nangyayari dito? Bakit nakatali kayo? Bakit pa kayo ginaganito ni Matias? Tulungan mo ko, Joy. Ano ba to? Diyos ko, ano ba to? Bakit ba ginagawa sa inyo to ni Matias? Ay, ano ba to? Eh, kasi tamad siya. Ayaw niya magtrabaho sa Maynila. Ayaw niya rin magtrabaho dito. Ano gusto niya? Magpahinga na lang magdamag? Ha? Walang iya ka, kuya! Ha? Ano? Ha? Ha? Ako hayop? Ako hayop? Ginagat ng nanay natin siya? Ito nga. Kami susumbatan mo? Ha? Ikaw na naiiwan ang anak mo sa amin? Iniwanan ko yung anak ko para maghanap buhay ako. Ha? Para may maipangtustos ako sa anak ko, hindi para lang magsugal magdamag! Ikaw nagsumbong sa nanay mo, no? Wag mo pag-initan yung bata, ha? Kayong dalawang may kasalanan dito. Wala naman kayo ibang ginawa kundi ubusin niyo yung pera na pinapadala namin eh. Nagsusugal lang kayo, nagsusugal. Ang kakapal ng mga mukha. Kamu kakapal? Ang kakapal ng mukha. Tumahimik ka muna magsasalita ako, ha? Bayad mo yon sa pag-aalaga namin sa anak mo. Ha? Kaya akin na yung pera mo. Magkano pera? Pinagsasasabi mo, kuya. Pinag-uusapan natin pera, di ba? Alam niya, kahayop ka talaga. Hayop ka talaga. Hindi ka pa nagbibigay ngayong buwan, di ba? Ibigay mo yung pera mo. Magkano yung meron ka dyan? Akin na! Akin na! Hoy! Kapal ng mukha mo? Kapal ng mukha niyong dalawa? Wish ko Matias! Tita! Ba't mo ginawa yun? Meron ka magsalita! Nanay! Nanay! Mababaw lang ang sugat niya.
Wala naman tinamaan delikadong ugat. Gusto niyo na po bang sabihin sa akin ang talaga nangyari? Sinabi ko na po sa inyo yung nangyari. Pero ang sabi niyo po, nasabit lang siya na alambre. Alam ko po ang itsura na sugat sa nasabit lang. Sige po, kayo na pong bahala. Bibigyan ko na lang po kayo ng reseta ng antibiotic niya. Nay, tama ang doktor. Kailangan na natin ipakulong si Kuya. Kawawa naman yung mga anak nila pag nakulong ang kuya mo. Eh, hindi rin naman niya inaalagaan yung mga anak niya. Baka nga lalo pa mapahamak yung mga bata kapag naiwanan yun sa kanya. Kapatid mo siya? Kapatid? Kapatid ko nga siya, pero tingnan mo naman yung ginawa niya sa akin, Nay. Sa inyo. Nay, kailangan kong bumalik sa pinapasukan ko. Kasi kung hindi ako bumalik, baka matanggalan naman ako ng trabaho. Pero, sige, hindi ko muna isusumbong si Kuya sa pulis. Pero kailangan mo mangako sa akin, Nay, na naaalis kayo ni Joy sa bahay niya. Ngayon ding gabi. Nay, mangako kayo sa akin, Nay. Kundi, ipapakulong ko talaga si Kuya. Oo, anak. Sige. Magtago ka. O ano? Nasaan ang magaling mong anak? Kinuha na bang apo mo? Ay, hindi. Nasa labas, inutusan ko lang. Ano? Di ba niya ako sinumbong sa pulis? Di ba niya ako ipapakulong? Ay, alam ko naman na hindi mo ako matitiis eh. Kasi kung gusto mo akong ipakulong, dati pa lang pinakulong mo na ako. Matias, bakit ka ba nagkakaganyan? Saan ba ako nagkulang? Tama na yung drama mo na eh. Gusto mo malaman kung ano yung pagkukulang mo? Ha? Ang pagkukulang mo! Hindi mo yung gusto ko! Wala ka namang ibang iisipin kundi sarili mo. Hindi mo na ba iisipin ang pamilya mo? Ang mga anak mo, ang asawa mo, ang pamilya mo, kami. Isa lang ang dapat na ginagawa mo. Ang mapasaya ako. Kapag hindi mo ako napasaya, mas mabuti pa na mamatay ka na lang! Demonyo ka. Ang akala ko, walang taong sukdulan ng kasamaan katulad mo. Ngayon ko nakita, nagkamali pala ako. Sana hindi na lang kita sinilang. Di ba sinabi ko ayoko sinasampal ako? Ha? Wag! Ano? Ano sasabihin mo? Demonyo ko? Eh ano ka, ha? Ano ka? Nanay ng demonyo! Wala, ha? Wala akong masasampal!
Minabuti na lang ni Lola Cecilia na umalis kasama ang kanyang apo. Susugal na lang sila sa lansangan kesa sa makapiling si Matias na patuloy silang sinasaktan. Mula sa Pier ng Batangas, maglalakbay kami ng mahigit 6 na oras para matunton kung saan sa isla ng Mindoro napadpad ang lolang tampok sa aming kwento. Minabuti naming ikubli ang kanilang pagkakakilanlan at ibahin ang mga pangalan para na rin sa kanilang kaligtasan. Magdadalawang buwan na nang makatakas sila sa puder ng mapang-abusong anak ni Lola Cecilia. Sa likod bahay ng isang nagmagandang loob na estranghero sila nakituloy. Bangungot pa rin daw para sa matanda ang mga panahong tumira sila sa piling ng sariling anak. Pagka wala akong trabaho, lagi niya akong minumura. Ngayon, sabi ko, bakit ba naman ganun kayo sa akin? Pag wala na akong kita, galit na kayo. Sabi ko, sabi sa akin, isa pa. Sampalin na kita dyan. Ang hindi ko talaga makalimutan, yung pinilipit niyang kamay ko. Tapos, yung pagpukpok ng martilyo, yung sa kanin. Ang sabi ko, bakit karami sinaing? Bakit tutong pang iniwan sa akin? Sabi ko, pero hindi ko alam na siya pala dyan nagapakinig. Eh di, na sinasandok ko, itutong, matigas. Eh di, siyempre, ginagaano ko ng sandok. Sabi niya sa akin, ha, para kang aso dyan. Pinukpok yung kamay ko ng martilyo, hindi ko alam. Basta pinukpok na lang. Ay, hindi, umiyak na lang ako. Hindi na ako nagsasalita. Hindi maubos maisip ni Lola Cecilia kung saan siya nagkulang. Kung bakit naging ganon ang trato ng anak niya sa kanya. Pag tinitingnan ko siya, talagang parang demonyo. Talagang tingin ko sa kanya dahil sobra siya kalupot. Kahit itong apo ko na walang kasalanan, ang sabi niya lang, utangan mo ako ng kape doon. Sabi ko naman, sama naman uutang ng kape yan. Nakita mo naman na wala tayong trabaho. Eh, itong apo ko tumingin pa sa akin. Eh, sabi ko, walang mautangan yan. Eh, di binato niya ng cellphone niya, di wasak yung cellphone. Habang si Joy, dala-dala pa rin ang masamang karanasan sa puder ng tiyuhin. Nung pinalo po ako ng may pako, bago sinipa niya po ako, sabi ko, wag na po tito, parang awa niyo na po. Kung ako ang tatanungin, gusto ko po siyang ipakulong. Dahil masama po ang ugali niya. Sa kanilang pag-alis, halos 1 linggo raw silang parang mga daga na tago ng tago sa bayan. Buti na lang daw at may naawa sa kanila, kundi namatay na raw silang dilat ang mga mata. Ayun, ang usapan lang namin na habang wala pa akong makita na malilipatan kung may kukuha sa akin ng trabaho, edi dito muna ako. Ngayon, pag mayroon na rin daw, edi pwede na rin daw ako ditong umalis. Dahil wala naman ako ditong sweldo. Gatulong lang ako dito para makakain lang kami. Lola, Mama, pagtandaan niyo po, hindi ko po kayo aiwan tulad ng ginagawa sa'yo ng tito ko. Hindi ko po gagawin yun sa inyo. Dahil mahal ko po kayo. Pagputok pa lang ng araw kinabukasan, nakasakay na ang maglola sa Roro. Habang papalayo raw sila sa lugar kung saan naroon ang malupit na anak, unti-unti na ring nawawala ang takot sa kanilang dibdib. Mahigit 2 dekada na nang huling nakabisita rito si Lola Cecilia. Kaya naman pilit nitong tinatandaan kung saan matatagpuan ang bahay ng mga kaanak. Hanggang tumambad kay Lola Cecilia ang isang pamilyar na mukha. Hindi niya ako kilala dito, Sino nga ako, ne? Isa na pala yon sa kanyang mga pamangkin. Si Heidi, sumasama sa inyo nung araw na maliit sinasama. Yung si Papa Yaman? Ito ba yun? Nakabless ka daw. Mamaya pa, lumutang na rin ang kanyang pinsan. Oo, ay kuya. Hindi
makapaniwala ang pinsan ni Lola Cecilia na si Lolo Alfredo sa sinapit nito sa kamay ng sariling anak. Simula ngayon, pinapangako rin ni Lolo Alfredo na hinding-hindi na makakalapit pa kay Lola Cecilia ang kanyang anak. Pag siya nagpunta rito, ako ang magtuturo ng leksyon sa kanya. Dahil nakita naming naging maaliwalas na ang mukha ng maglola, ramdam namin na nasa lugar na sila kung saan wala nang makakapanakit sa kanila. Kaya bago kami maghiwa-hiwalay, iiwan na namin kina Lola Cecilia at Joy ang mga gamit sa bago nilang tutuluyan. Sagot na rin namin ang pondo pambili ng mga alagang hayop ng maglola. Pero para sa maglola, ang pinakamahalagang nangyari sa kanila ngayong araw ay ang madama na tanggap sila ng kanilang mga kadugo. Kasi yung aking isang pamangkin na nandito yan, ganun din, ginawan ko ng isang kubo para at least sila nakabukod, ano man ang gawin nila sa kanila, makagagalaw sila ng pansarili. Ganun din ang gagawin ko rito. Sabihin man nating hindi naging mapalad si Lola Cecilia sa sariling anak, meron namang napatunayan ang matanda. Hindi raw kailangan ng galing sa sarili nating sinapupunan ang mga taong maaring magmahal sa atin ng walang kapantay. Ang ina ang ating ilaw ng tahanan. Bigyan po natin sila ng halaga at kalinga sa dapit hapon ng kanilang buhay dahil sila ang dahilan kung bakit nabuhay tayo sa mundong ito. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.